Sa video ngayon, tatalakayin natin ang mga inabandonang mansyon sa Hong Kong. May ilang inabandonang lugar lang sa nayong ito. Magkasama na tatalakayin natin ang misteryosong pag-aabandona nila. May kwartong may jacuzzi na nagdudulot sa swimming pool. Yung totoo pre, may parang malaking tambak ng pulang bagay dito. Ano ba ito? May nahuhuli ito dito. May isang dima. Hindi lang isang isla ang Hong Kong. May 236 sa kanila. Hanyang ilan ay walang tao. Nang iba ay may maliliit na pamayanan ng mangingisda, subalit isa ay isang mataas na sophisticated na lungsod. Yang Hong Kong ay tanyag sa mga makabagong gusali at masisiglang kalye nito. Nakakatago sa kanila ang mga abandonadong mansyon na dating pag-aari ng mayayaman at makapangyarihan. Ang mga dating magagandang bahay na ito ay nakaupo ng walang laman at nasisira sa isang lungsod na nangangailangan ng espasyo. Marami ang nagtataka kung bakit hindi ginagalaw ang malalaking ari-arian na ito. Komplikado ang mga dahilan, kabilang ang legal na isyu, ekonomiya, kultural na paniniwala at mga kwento ng multo. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang mga nakalimutang mansyon sa Hong Kong at aalamin ang kanilang kasaysayan at dahilan ng pagkakaiwan. Bibisitahin natin ang tatlong natatanging ari-arian, isang maagang 1,800 na mansyon, isang modernong tahanan sa Hong Kong na bersyon ng Hollywood Hills, at isang nakakatakot na mansyon na may malungkot na nakaraan. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento na kadalasang nagiging sanhi ng pagkasira ng maraming pamilya. Excited ako para dito. Ayon sa mga kaibigan, itinayo ito ng isang doktor noong 1927. Siya ay isa sa pinakamayamang tao sa bayang ito. Mayroon din siyang kumpanya na nagtatayo ng mga gusaling colonial style. Sa buong lugar, nakagulat dahil siya ay nakaranas ng maraming malas. Sa kanyang tahanan, siya ay maraming beses nang narob. At noong 1,949, siya ay namatay. Mula noon, ang lugar na ito ay parang ganito na ng mahigit 50 taon. Sa tingin ko ito'y nabili na ng ibang kumpanya at hindi sila makagawa ng kahit ano dahil itinuturing ang lugar na ito bilang isang monumento. Kaya ang gobyerno dito, kung ito'y isang makasaysayang gusali, ayaw nilang gibain at hula ko sinusubukan nilang alamin mula doon. Mukhang walang laman pero mahal ko ang mga gusaling may kolonyal na estilo. Tingnan natin ang loob, kasama ko si Nate, isang chaotic Hong Kong urbexer. Tingnan ninyo siya. Ang link ay nasa ibaba ng description. Ngayon, ang lugar na ito ay kilala bilang pinamumugaran ng mga multo. Makikita pa nga sa harap ng pinto ang ilang mga alay na inihandog ng mga tao. Ito ay isang kolonyal, parang ang isang kolonyal na bahay ng buong nayon na ito. Grabe, nakatayo pa rin ito. Oo, kakaiba talaga. Akala ko nasa gitna ako ng kawalan pero makikita mo na sa paligid ko may mga kotse. So dati ito ay isang nayon, ngunit kalaunan ay naging bahagi na ito ng lungsod. Para maunawaan kung bakit inabandona ang mga bahay na ito, tingnan natin ang kanilang kasaysayan. Nang sakupin ng mga Briton ang Hong Kong sa kalagitnaan ng 1800 taon, ang mayayamang pamilyang Briton at Chino ay nagtayo ng marangyang mga tahanan sa mga lugar tulad ng Peak, Kowloon Tong at Repulse Bay upang ipakita ang kanilang tagumpay at katayuan. Kaya yan ang unang mansyon nating bibisitahin. Marami sa mga ito ang nagpapakita ng prestihiyo ng kanilang mga may-ari. Malaki rin ang naging papel ng mga regulasyon ng gobyerno sa kanilang pagkakalimot. Plan sa mga mansyong ito ay makasaysayang lugar na hindi maaaring gibain o baguhin ng walang pahintulot ng gobyerno. Ang mga patakaran na ito ay tumutulong na pangalagaan ng pamana ng Hong Kong, ngunit pinahihirapan nito ang pag-renovate o pagbenta ng mga ari-arian ng mga may-ari. Mukhang sa isang punto parang ginamit nila ito bilang isang imbakan. Sa tingin ko ginagawa pa rin nila ito. Napansin ko ang kakulangan ng mga kasangkapan. Maraming kwarto ang nasira. Sa kabila ng kawalan ng laman, may nananatiling kagandahan ng mansyon tulad ng unti-unting pagsakop ng kalikasan sa espasyo. Nagsiyasat na ako sa ikalawang palapag.
Talagang mahal ko ang mansyong ito, ang kolonyal na pakiramdam nito, lalo na dito sa Hong Kong. Matagal na rin mula nang tuklasin ko ang isang kolonyal na gusali. Ilan sa iba pang mga props dito? May ilang props pa rin sa gusaling ito dahil ginamit ito bilang set ng pelikula. Mukhang halos walang laman ang mga kwarto, bagaman makikita mo pa rin ang ilang mga kama na naiwan sa sahig. Ngunit sa paglalakad lamang dito, tiyak na makakaramdam ka na ang lugar na ito ay dating isang magandang mansyon na tinitirhan. Sa tingin ko, ang paborito kong bahagi ng mansyong ito ay ang balkonahe. Na sa palagay ko, noong itinatayo ang lugar at mga gusaling ito, hindi pa dapat naririto ang mga ito. Ang paborito kong bahagi ng mansyong ito ay ang bakuran sa likod. Nakakaramdam ako ng labis na kagalakan sa kalikasan para itong lihim na pagtakas mula sa mundo. Naiisip ko lang kung ano ang pakiramdam na manirahan dito, napapalibutan ng berdeng paligid bago ito inabandona. Nang tumingala ako, namangha ako. Ang sobrang paglago ng mga halaman sa bubungan ay parang kagubatan. Mas lalo akong ginanahan umakyat para makita ang itsura sa itaas. Kapag tinitingnan ko na maging nasa itaas, iniisip ko na baka isa pang kwarto na mas pribado at ako. Hula ko ito ay maaring yung naging isang kwarto sa itaas. So, meron silang parang ilang talagang nakakakilabot na graffiti o yung isa ay talagang maganda. Tingnan mo ang pader dito. Grabe, ito ay patungo sa bubungan. Sobrang dami ng halaman. Mas marami ng halaman ngayon kumpara nung dumating ako nakaraang taon. May lahat ng palumpong noon. O kaya sa tabi nito, tingnan mo yung kampanaryo na mukhang tore. Maganda talaga. Kaya dito sa taas talagang astig. Mas maganda ang tanawin sa ikalawang palapag, kahit medyo nakakainis pa rin ang mga gusali. Pare, pero makikita mo na dati itong isang pribadong ari-arian. Maaari ko lamang maisip noong ginagamit pa ang gate at malamang may bakod na pumapaligid sa mansyon. Pagkatapos tuklasin ang kolonyal na mansyon, nagpasya si Nate na dalhin ako sa isa pang nakatiwangwang na mansyon na ilang block lamang ang layo. Mukhang may isa pang lugar na nakatiwangwang na tinatatahak namin ngayon. Oo, dito lang ito. Palagay ko may ilan. Kung hindi ito tinuro ni Nate, hindi ko hahulaan na may nakatagong mansyon sa likod ng mga punong ito at mga palumpong. May mga ahas ba sa Hong Kong? Sige, ito ay kahibangan ng sobrang pagtubo nito ay hindi pangkaraniwan. Kakaiba na sobrang lumaki ito sa panahon ng taglamig. Kung may mga ahas man, dito dapat sila. Makalipas ang ilang minutong pagtulak sa masukal na damo, umabot kami sa likod ng mansyon kung saan may bukas na pintuan papasok. Ano ang alam mo tungkol sa bahay na ito na ating tatalakayin? Naniniwala ako na ito ay pag-aari ng isa sa mga pinuno ng nayon o sa nakaraan. O maganda iyon ang lahat na talagang alam ko tungkol dito. Nakakaloka, ito ay iniwan lang na ganito. Parang lahat, ang mga ugat ay lumalago na sa buong bahay ngayon. Oo, mukhang talagang nakakakilabot pero mukhang ito ay isang time capsule. Kaya masaya ako, tara pumasok na tayo doon mabuti. Iniisip ko sana ako. May sa akin, Hindi. baka hindi na lang ito magtagal dito. Ito na ang gusto ko, nakakamangha. Makita kung gaano karami ang naiwan sa dating marangyang bahay na ito. Hindi ko inakala na ang mga mansyon sa Hong Kong ay ganito. Itsura noon ng bahay na ito ay talagang isa sa mga matatandang bahay. Nagdala ako ng spray para sa mga insekto. Mukhang tumigil ang oras dito nung mga 125. Talagang nagustuhan ko ang aking oras sa mansyon na ito habang kinukunan ko ng mga larawan ang kanyang nakalimutang kagandahan. Ang bawat kwarto ay daw sariling natatanging karakter mula sa nagblubleed na wallpaper hanggang sa Mga antik na kasangkapan. para bang naglakad ka sa isang piraso. Parang tumigil ang oras sa loob. Tiyak na daan-daang gagamba ang nandito tuwing tag-init. May mga damit pa ring nakasabit. Mukhang may piraso ng papel dito na nakapaskil sa kabinet na ito. Baka ang taong dati rito ay parang manggagawa sa konstruksyon. Sige, kaya tayo ay aakyat sa itaas. Gusto ko ang pagkakasira dito. Damn yun, Yun ay nakakasuka. Kaya may 2 kwarto dito sa taas. Tingnan natin muna ito.
Nang lumabas ako sa itaas, may natagpuan akong ilang natatanging figurine na makikita lang sa Asia. Dito mukhang isang dambana kaya baka dito nagdarasal ang pamilya sa kwartong ito. Sa loob may asul na kwartong tila ginamit ng pamilya bilang bar. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko ang hitsura ng bagay na ito. Merong iba't ibang magagandang bagay na maaari mong matagpuan sa bahay na ito. Marahil mahilig sila sa mga maliliit na bagay, posibleng mga souvenir mula sa kanilang mga biyahe. Isa pang Kwarto. Oo, palibasa ito ay umiikot lang siguro. Oo, parang ito yung malaking espasyo para sa sala dito. Oo, kaya lang tiningnan namin yung kwarto na yon. Ngayon sa kabilang side, malamang ang paborito kong kwarto so far. Ito basta napakadaming bagay dito. May iba't ibang kwadradong retrato. Marahil ito yung lalaki na dati nakatira dito at may-ari ng lugar na ito. Mukhang mayroon din silang katulad na dambana sa kwartong ito. Siguro pwede kang magdasal sa parehong kwarto. Meron pa nga tayong mga malalaking barko. Parang pwede kong maging fan ng paglalayag. Tignan mo itong ilaw na ito. Meron itong mga ulo ng dragon. Tama yun. Doon, napakahalagang tao iyon dito at ang kanyang tahanan ay iniwan lamang na nakatiwangwang. Maaring isipin mo na baka ginawa nilang museo o kung anuman pero malamang pareho lang ito sa ibang lugar na ito. Malamang na mayroon itong maraming halagang pangkasaysayan na hindi magawa ng gobyerno ang anuman tungkol dito. mga inabandunang bahay, sanayon oo, dahil ang kanilang mga ninuno ay nag-imigra sa ibang lugar at wala nang natirang mag-aalaga sa kanila. Tama, kaya ko ito kahit saan sa mundo at ito ay isa pa ng pasukan na mukhang kwarto sa isang punto. Inaakala ko na ito ang pangunahing kwarto dahil ito lang ang kwarto na may kasilyas at bathtub. Isa ito sa mga pansamantalang ginawa. Mga bagay sa desk na ito, gusto kong makita niyo yung mga extract ng prunes. Mukhang gamot. Matagal ng abandonadong lugar ito kung saan pati mga ugat ng puno ay nagsisimulang pumasok. May isang bagahe. Isipin mo lang kung ilang beses ginamit ng pamilyang ito o kung sino man ito para maglakbay. Mukhang may ilang plato antas na lang. May palapag sa itaas. Pero wala itong patutunguhan. Makikita mong walang laman dito. Patungo lang ito sa bubungan at ang pinto ay nakakandado kaya... Ngayon na ang halos lahat na na-explore ko. Nang matapos ang aking paglalakbay, tinawag ko itong isang araw at nagpaalam na ako. Hey! Nate, ikinagagal akong makilala ka pare. Maganda ang pagkakakilala sa'yo. Lahat pumunta at tingnan ang kanyang Instagram link sa ibaba sa paglalarawan. Mahal ko ang pagkakakilala sa mga lokal na manlalakbay mula sa iba't ibang bansa. Cool na tao siya at kung hindi dahil sa kanya, hindi namin makikita ang mga kahindik-hindik na abandonadong entidad sa Hong Kong. Kailangang umalis na namin. Sana mahuli ka namin sa susunod. Pare, ang galing. Nakilala ka. Dahil sa mahabang at mahal na proseso ng pag-aproba, madalas na iniiwanan na lang ng mga may-ari ang kanilang mga mansyon sa halip na irestora ito. Pagkatapos ng World War II, bumulusok ang ekonomiya ng Hong Kong at mas maraming marangyang bahay ang itinayo. Ngunit habang umuunlad ang lungsod, nakatuon na sa modernong mataas na gusali at maraming walang lamang mansyon dahil lumipat o yumao ang mga may-ari. Ang mga abandonadong mansyon na ito ay malinaw na taliwas sa ingay ng lungsod sa paligid. Yung alitan sa pamilya ay isa ring dahilan sa pagkakaiwang walang laman ng mga mansyong ito. Kapag namatay ang mga may-ari ng walang malinaw na plano sa pamana, kadalasang nagkakaroon ng alitan sa pamilya tungkol sa pagmamay-ari na humahantong sa matagalang legal na pakikibaka. Dahil sa dami ng nag-aangkin, napapabayaan at nagkakaroon ng pagkakasira ang ari-arian dahil nahihirapan ng ibenta o pangalagaan ito. Umuwang matmat na alitan ay nagpabaya sa malalaking tahanan hanggang sa magiba ang mga ito. Nabawasan din ang interes sa mga mansyon dahil sa pagbabago ng pamumuhay. Noon, ang malalaking bahay na may hardin ay simbolo ng tagumpay, ngunit ngayon, mas prefer na ng marami ang modernong apartment. Nag-aalok ng mas mahusay na pasilidad at mas mababang maintenance. Bilang resulta, ang mga lumang mansyon na ito ay hindi na akma sa mga pangangailangan ng bagong henerasyon. Kinabukasan, nakita kami ng aking mga kaibigan na sina Josh at Ghost mula sa Hong Kong Urbex.
Ang aming kaibigang si Ghost ay nagplano na dalhin kami sa isang malaking modernong mansyon sa isa sa pinakamayamang mga kapitbahayan sa Hong Kong, isang lugar na parang Hollywood Hills kung saan nakatira ang mga pinakamayamang tao. Ngunit bago iyon, meron siyang mas kahangahangang naisip, isang abandonadong hostel na may hindi kapanipaniwalang kwento. Napakalaking misyon para makarating dito. Kinailangan naming umakyat sa pamamagitan ng kagubatan. Nag-slide kami kahit saan sa ibaba ng burol na ito. Sobrang kaya, Suriin mo ang lugar na ito bagaman. dekada ng dumi. Uy, tingnan mo, may gumaganang pamaypay pa ba? Hindi ito gumagana? Sa kasamaang palad. Tingnan mo ang mga bintana dito. Para sa isang hostel, sa tingin ko, magkakaroon sila ng parang mas kaibig-ibig na itsura ng mga bintana. Mukhang karaniwan na ito para sa bintana sa Hong Kong. Palaging may mga rehas sa kanila. Maghanda. Ang kwartong to, Ay talagang mabigat. oh, sumpa. Parang ang simbahan cathedral eksakto. Metodista. Ang nakalimutan kong sabihin kanina ay ang hostel ay pag-aari ng mga Metodista. Kaya imbes na ang mga tao ay nakatira sa mga bulok na bahay sa labas, sinabi nila na halika at manatili ka dito. Mayroon kaming simbahan, mayroon kaming mga silid-aralan. Ito marahil ang pampublikong silid, kaya mayroon kang mga pintuan na sana ay gumalaw. Tignan. Parang may pugad ng ibon sa itaas nito. Ang liwanag ay kumikinang ng maayos ngayon din. Para sa kahangahangang mga larawan ng lugar na ito, bisitahin ang aming Instagram. Makikita ang link sa ibaba ng description. May bagong tao. Ay, nakatupi pa ito. Ay, bago pa ito. May plastic pa sa loob. BAM, grabe. Mukhang gusto ni Josh ng bagong damit kahit marami pa rin naman dito. Mukhang malinis doon. Siguro naroon ang seguridad. Nakikita mo ba yung mga sariwa? Namatay? Doon malamang may nakatira. Tama. Dahil kung dito ka mananatili ng walang malinis na tubig, Ay magpapatuway. Ang iyong tubig para sa mamaya. Kaya pinupuno niya ang lahat ng mga balde na ito. Hindi ko alam kung bakit siya ay babae. Baka lalaki siya. Ganun ba? Ganun ba? Yun na yun. Marahil iyon ay isang seguridad. Tama ba? Sa ngayon ay mabuti naman. Ito ang hawakan at ang poste. At ang bangka paparating na ako. Tangina, paparating ka ba? Tangina. Seryoso o ang serye ay tungkol sa alam mo ba kung gaano kaliit ang tahanan ng mga tao sa Hong Kong. Totoo ito. Ganito ako sa lahat ng aking mga video. Ilan sa mga kwarto para sa bisita dito ay maliit. Tingnan mo. Ibig kong sabihin ay maayos naman ang laki. Pakiramdam ko hindi ako mababahala na manatili sa ilan sa mga kwartong ito. Pero sa Hong Kung maraming tao ang nakatira sa maliliit na espasyo at sa ilang mga kwartong ito may mga pamilya na naninirahan sa loob ng ilang taon. Pero sa karamihan ng bahagi, mukhang maganda talaga ang mga kwartong ito sa hostel. Tiyak na mas maluwag kumpara sa mga kwarto ng hotel o kahit sa mga Airbnb na nakita kong nakalista. Tulad ng kwarto kung saan ako nanatili ay medyo maliit ito. Ako at isang grupo ng 3 iba pang mga kaibigan. At ang bawat kwarto namin ay kalahati lang ng laki ng mga kwartong ito. Kung gusto namin ng mas malaki, magkakagastos kami ng halos triple ng halaga. Ito ay talaga sa ganda, masaris nang mag-relax sa bubungan dito. Gusto ko kung paano lang nagbubukadkad ang mga bulaklak doon. Parang isang malaking pader ng mga bulaklak. Tignan mo ito sa likod ko, parang tanawin ng lungsod, kaya ito yung 3 antas o huling palapag ng mga kwarto ng bisita. Ito ay talagang kalat. Mukhang malinis ito. Malamang ito ang pinakamagandang kwarto ng bisita dito. Wow, may mga larawan dito. Hindi sila mukhang ganun katanda. Marahil mula nung 900 at 900 umagang 2,000 siguro. At ito ay isang pahayag ng credit card. Ito daw ang halaga na binayaran nila para sa isang kwarto. Kaya dito sila tumuloy. Petsa ng transaction. Gumastos sila ng mahigit Hong Kong dolyar 727, halos katumbas ng United States dolyar 56 na po. Mayroon din tayong talaan ng mga residenteng nagparehistro, pero ito ang lahat ng mga bisitang dumating. Maraming hotel sa Hong Kong na maaaring magpatira ng mga tao, kaya sila ay maaaring magparehistro bilang residente at upahan ang lugar. Iyon ang silid ng simbahan na napag-usapan natin.
Tignan mo kung gaano kaganda. Ito ang dating itsura. Yan ay magandang natagpuan, pare, maganda. Magandang trabaho, Steve. Parang ako. Ang iyong boses, hindi pwedeng... Para yun ang kwarto. Oo. Kasama ang kasama. Tingin sa bintana. Tingnan mo kung gaano kalinis yan. Gumawa ka ng bago pagkatapos. Oh, Grabe yan. Sa tingin mo ba ito, ang kwartong ito? maaring o isa sa mga bisita. Nakita natin ang mga kwarto sa unang palapag at pare, tingnan mo mayroon pa rin silang mga bulaklak ngayon. Pare, ganyan ang itsura ng mga sahig dati. Perfectong. Puting-puti iyon ang lugar sa ibaba. Oo, iyon ang tinitingnan natin ang silid ng araw. Paano mukhang ganoon ang lugar na iyon? Bago ko, sa tingin ko ang mga bahaging ito ay maaaring nasa ibang lugar. Parang nag-aanunsyo sila. Oh, na iba. Sinasabi nila na mayroon din silang lugar dito, pero ang kabilang panig ay tiyak na nandito. Ano naman ito? Mukhang nasa itaas yun. Mukhang ang... Playground na dinanan natin. Hindi ba baka siguro bagaman maraming nagbago kung ito man sa alinmang paraan ng ibang lugar, talagang maaari nating kumpirmahin na astig yon. Diyos ko, parang siya. Parang may natagpuan lang siyang kakaibang bagay sa kwarto doon. Malapit sa atin, ito'y nasa dulo ng tae. Ito at parang ano ba ang meron sa mga larawan sa pader? Mga larawan. Parang isa pang stuffed animal na mukhang napakang Hapones. So, Kaya ito sana ay isang kwarto ng bata dahil maraming Sa tingin ko, tama ka, walang puti. maraming laruan dito, ilang gym equipment or baka para sa imbakan lang pero kailangan natin yung stuffed animal na paw o baka backpack to, medyo cute. Grabe, pareho ang anggulo na ginagawa ng kaunting gabi. Baka pwede mo. Ilagay ang mga extra na upuan doon, tingnan natin. Makikita mo ang pagkatapos doon. Nandito naman tayo sa bago. Dam, ibig sabihin mo, maari mong iset up ito ng tama. Ngayon? Matagal talaga niya. Baka sa ibang araw na, madilim na ngayon. Ngayon, Maari mo talagang makita yung isang tao. inalagaan ito, parang may kalendaryo. Ang linis tingnan, parang sa tingin ko may minsan mga gwardiya sa Hong Kong. Nakakatira sila sa mga lugar. Pinapayagan silang tumira dito sa banda. Oo. Nakita mo na ba ito dati? Sa tingin ko, Oo, kaya libre ang renta nila basta tinitingnan nila ang lokasyon. Kaya yung isa dito ay parang nag-set up ng maraming tubig. At tingnan mo ito, may mga bulaklak sila na inaalagaan. Lahat ng Sana nagustuhan ninyo ang adventure na yon. Papunta na kami sa ibang lugar. Ito'y isang abandonadong mansyon at tatahakin lang namin ang hagdan. Ito ang madaling paraan para makalabas matapos namin ang aming paggalugad sa hotel. Kami tuluyan nang nagpatungo sa abandonadong mansyon na gustong ipakita sa amin ng multo. Naintriga ako na makita ang itsura ng modernong mga mansyon sa Hong Kong, lalo na ang isang pinabayaang mansyon sa isang sosyal na kapitbahayan. Mas magaling siya kaysa sa akin kahit na sobrang bagal ko. Hindi madali ang pagpunta doon kasing hirap ito sa huling lugar na ating tinalakay. Sa kasalukuyan, lubos akong pagod ngunit determinadong ipagpatuloy ang paglalakbay para alamin ang naghihintay sa amin. Sana ay naglalaro ako ngayon. magandang komportabling kwarto at laro kami. Dapat sana kami ay mga streamer ng laro. Sa bahay namin, hindi kami naglalaro ng Kingdom Hearts. Sinabi namin na naglalaro kami nito. Eksakto. Pagdating ko sa tuktok, isang nakakalungkot na tanawin ang sumalubong sa akin. Sulit ang pagsisikap. Sexy Steve, ayan ka na, Steve. Sundan siya sa Instagram para makakita pa ng mga ganitong content. Hindi si Steve X, kalmado si Steve Ronin. Yun ang aking OnlyFans. Banal. Kalokohan. Hindi ko nga makita kung saan tayo tatapak. Kailan huling beses na napunta ka dito, Tol? Isang taon na ang nakakaraan? Ikaw, Sigurado ba tayo sa lugar? Hahaha. Maganda, mukhang marami silang alagang hayop dito. Baka mga aso, manok, kuneho. Pagpasok ko, ipinaliwanag ng kaibigan ko ang maaring nangyari sa abandonadong mansyon na ito. Tila walang tumira sa mansyon na ito ng mahabang panahon. At kaya tulad ng paghihintay mo na ibenta ang bihirang card. Ano ang bihirang card? Bigyan mo ako ng halimbawa. Charizard. tama. Malamang iyon ang ginagawa ng isang tao sa lupaing ito. Hinihintay nilang ibenta ang kanilang card o bahay sa tamang halaga.
Tila walang nakatira sa mansyong ito ng ilang taon. May mga bitak ang daanan patungo sa garahe, tanda ng matagal na kapabayaan. Kaya naman sa mismong sala, mayroon silang sariling minibar sa sulok na ito. Nandito pa rin ang mga tasa, tingnan mo kung gaano sila kakulay. Siguro mga baso para sa shot ang mga ito. Meron tayong kwartong may jacuzzi. At ito ang daan patungo sa pool. Diyos ko po. Ito ay kahanga-hanga. Ito ay isang hot tub na makina ng oras. O Kailangan kong itanong sa iyo ang parehong tanong. Saan panahon ka pupunta kung maaari kang bumalik ngayon? Sa oras? Sa nakaraan. sa nakaraan lang. Sige, tara sa hinaharap kung gusto nating pumunta mamaya. Parang di ko problema ang hinaharap. Di ko mapaniwalaan na may panahon kung saan may mga taong nakatira sa mansion na to at gumagamit ng hot tub na to. Araw-araw akong pupunta rito. May pwesto tayo dito para humiga. Oo, ginamit yun para sa mga taong may kapansanan. O baka ginamit yun para, paano ko sasabihin, gawing bihag ang mga tao at subukan kunin ang impormasyon mula sa kanila, tama ba? Kaya kung upo ako dito, okay, ilalabas mo ako gamit ang gulong. Multo, ibigay mo na sa akin ang mga lokasyon ng Orbex ngayon. Tapos na ang buhay ko. Yun ay isang sketch. Oh. Dapat ay napaka-moderno nito nung unang nakuha nila ito. Ang sistemang pool na iyon. Kaya nagawa nito ang maraming bagay. Ito ay isang shower at steamer. Sa kakaibang paraan, ang silya sa tabi ng pool ang naging dahilan kung bakit naging pinakamasayang parte ng abandonadong mansyon para sa amin. Mayroong kakaiba dito na nagbibigay ng hindi mapakali na vibe at hindi namin maiwasang maglaro, ginagawang kapwa nakakakilabot at nakakatawa ang buong karanasan sa parehong oras. Ano po ang nararamdaman nyo tungkol sa mga pinili nyo sa buhay ngayon, Steve? Nakasabit ka sa tubig na iniwan na ng 10 taon. Nakasabit doon ang iyong mga paa. Para tayong yung unang umupo sa silyang ito sa loob ng 10 taon. Totoo yan. Nakaupo ka sa lumulutang na silya, kaibigan. Ilabas mo ako dito, ilabas mo ako, bro. Sobrang sakit nito, malaking problema, pasensya na. Patay na ito, isa ito sa mga zombie na daddy long legs. Kaya tataas kami sa hagdanan. Paano kung makita natin siya? Kaya maraming kwarto dito sa taas. Sa kabila ng ating mga kalokohan, sa wakas ay umakyat na tayo. Gusto kong ipakita sa iyo kung ano ang itsura ng mga kwarto at bigyan ka ng mas malinaw na ideya kung paano idinisenyo ang mansyon na ito. Ang kakaiba nito, para makarating sa kwartong ito, kailangan mong dumaan sa kwartong ito na talagang sira. Pero tingnan mo ito ako. Mahal ko ang ukit na kahoy na iyon, napaka-komplikado. Kung ito ay isang na malaking banyong pampubliko, ito ay posibleng ang pangunahing kwarto. Kaya, Steve, ako'y Bibigyan kita ng mga larawan mamaya pero sa buong lugar na ito, may isang manipis na kwarto na ginagamit para isabit ang mga damit at mga katulad nito. Parang ito ay isang nakatagong aparador o kahit anuman. Oh, ang nakatagong kwarto na yung natagpuan? Oo, pero nakakanda dito sa kabilang panig, kaya... Oh, sige. Kung tatapikin mo yan, gaano ka katangkad? Kung kayang mong tapikin yan, maririnig mo kung gaano kataas ito sa itaas. baka di ako umabot, pero naniniwala ako sa'yo. Tingnan mo lang sa iyong mga larawan. Ipapakita ko sa'yo. Kaya ito ang mga larawan dito. Mga larawan lang, tama? Matapos ang mahabang araw ng paglalakbay, nakalabas na kami. Bumaba kami kay Ghost sa kanyang lugar bago kami ni Josh bumalik sa tirahan para magpahinga. Salamat sa pagpunta. Ghost, ako. Makikita kita bukas. Magkikita tayo sa puntong ito at pupunta tayo para gawin ang ilang shipwrecks at abandoned resorts. Abandoned resorts. Oh, magandang gabi. Kapaypan. Nasa bahay na tayo ngayon. Bumalik na sa ating kalye. Kailangan maligo.
Sa kulturang Chino, ang mga tahanan na may kaugnayan sa kamatayan o trahedya ay malas at kadalasang iniwasan. Maraming abandonadong mansyon sa Hong Kong ang pinaghihinala ang may multo. Pinapanatili nito ang mga bumibili at umuupa na malayo. Sa aking paglalakbay sa Hong Kong, dinala ko kayo mula sa isang lumang kolonyal na mansyon hanggang sa isang modernong abandonadong ari-arian. Ilang araw pagkatapos, ipinakita sa akin ng aking kaibigan ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Isang hindi natapos na mansyon na naging tahanan ng isang squatter sa loob ng ilang taon. Hindi gaanong katagal ang nakalipas nang siya'y pumanaw. At ngayon walang gustong bumili nito dahil marami ang naniniwala na ito'y pinamamahayan ng mga multo. Kaya narito kami ngayon sa abandonadong bahay na ito. Sabi mo dati may multong tubig na nakatira rito at namatay 5-6 na taon na ang nakalipas. Oh, nakilala mo ang taong yon. Maaari mo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon? Kakalabas lang namin at malamig talaga. Talagang malamig, sobrang lamig. Ito'y malamig para sa Hong Kong. Sa pamantayan. Kaya Kasama namin ang TV crew na nagsushoot ng maikling dokumentaryo kasama ang Hong Kong Urbex group namin. Hindi namin inaasahan na may tao sa bahay. Nagsimula akong gumapang pababa at nakarating sa ground floor kung saan may lalaking squatter na may mga gamit na nakahanda. Tulad ng iyong sinabi at siya. Mayroon siyang mga power banks na nakaset up tulad ng mga lumang teknolohiya na itinatapon ng mga tao sa lipunan. Ginagamit niya ito sa kanyang kapakanan. Kaya mayroon siyang solar panel. Meron siya. Mga stock ng tubig, nakaayos ang buhay ng taong ito. Isang bagay na wala siya. Malamig tulad ngayon at sa tingin ko, nagbago ang panahon noong linggong iyon. Mga 4 o 5 taon na ang nakakaraan na aalala ko ito. Kaya parehong oras ngayon, halos parehong oras kaya umalis ako sa bahay. Wow, medyo kakatakot na vibes doon. Dahil ito madilim na. at mas nakakatakot ito. Umalis ako sa bahay at 1 linggo pagkatapos nabasa ko ang balita na pumanaw siya, kaya gusto kong isipin na ako ang huling nakasalamuha sa kanya. Interesanting tao pare kung ang kanyang multo ay nandito malamang na makilala kanya. Nakakakilabot pero pumasok kami sa loob dahil malamig at mahangin sa labas. Ipapakita namin sa inyo ang paligid at ang pagkakaiba nito ngayon. Natutuwa ako na nandito pa rin ang lugar na ito. Kaya pumasok na tayo, magugulat ako kung may bagong mga squatter na nakatira dito, ikaw. Tama ka, ito ay isang naglahong mansyon na may pool sa likod. Wow! At hahayaan kitang tuklasin ang iba pa tulad ng may bar na may apoy. Akala ko ito ay grupo na pumunta dito. Okay, sa tingin ko ang ilan sa kanyang mga gamit ay naalis na. Pero ang ating pangunahing layunin ngayon ay isatingnan kung nandito siya o ang kanyang multo. Nandito rin. Tingnan mo kung meron pang natitira sa mga gamit na yon. Dahil madilim na rin, dinala ko ang isa sa aking mga paranormal na kagamitan. May dala akong EMF reader. Kasi papakita ko kung nasaan ang kanyang kwarto gamit ang electromagnetic field reader. Kung gusto mong sundan at mag-subscribe, makikita mo ang pag-iilaw ng electromagnetic field reader. Astig mga kaibigan, tignan ninyo ang Hong Kong Urbex, Ghost Urbex. Ang link nito ay nasa ibaba sa description. Lilipat ako sa aking pangunahing camera. Nagiging madilim na kaya kailangan ko ng ilaw. Ang itsura dito ay talagang cool talaga. Kaya Steve, medyo hindi karaniwan na may mga apoyan sa Hong Kong. Ibig mong sabihin kung gaano kalamig ngayon, 'di ba? Oo. At sa nakaraang linggo ito'y nagbago, pero lumalamig lang ng 2 o 3 linggo sa isang taon. Sa Hong Kong ito ay isang palatandaan na ito ay apartment ng isang mayamang tao o medyo may kaya talaga. At malamang tingnan natin kung ito ba ay tunay na produkto. Ito ay isang chiminea na napakatangkad. Wali. Ito marahil ang isa at tanging chimenea dito sa Hong Kong. Hindi ko nga yata nakita ang chimenea sa ibang mansyon na pinuntahan natin noong isang araw. Yun ba ang pangunahing pasukan? Natatakot ako. Mukhang ganun nga. Nakakakita ako ng dugo. Oh. Ganito. Ano ba yan? Hintay. Parang may mga bakas ng dugo sa paa. Dugo ba yan? Tunay na dugo ba yan? Parang kahit peking pintura pa yan, bakit may taong pupunta dito at maghuhubad ng sapatos? Hubad na paa. Pero pare, may malaking tambak ng pulang bagay dito at mukhang halos tuyong dugo ito. Sa puntong ito, nanatili akong alerto. Hindi mo alam kung may nagmamatsyag sa paligid sa ganitong lugar. Mas mabuting tiyakin na tayo lang ang nandito.
Yan ang... Ito ay maliit na katawan. Maaring isiping lahat ng ito ay may mga bintana tulad ng isang veranda. At sila ay naglilingkod ng mga inumin noong ginagamit pa ang mansyon. Maganda, pare. Meron pa silang, mari kong maisip ang tanawin nun. Sila ay nasa tabi ng pangunahing kalsada, ngunit hindi ako tiyak kung naroon na ito nang itinatag ang lugar. Baka wala pa nang kalsada dahil marami sa mga kalsadang pinagdadaanan namin ay bago lang. Bago pa man tayo mawalan ng liwanag, tingnan natin ang pool sa likod. Mabuti. Ideya? Mabuting ideya. At saka ilalagay ko ito sa pader. Ay, teka, sa tingin ko. Tara na lang sa... Harap. Oh, yung ibang pinto. Sa kabila nito mga kaibigan, gusto ko... Ayon kay Ghost, meron pang kaunting liwanag kaya sisiyasatin namin ang pool. Babalik kami dito mismo. Nais kong ipakita sa inyo ang mga detalye. Nakamamangha, maraming magandang arkitektura sa interior design ng lugar na ito. At naniniwala rin ako na merong parang solar panel ang squatter sa isang lugar sa bakuran, tama ba? Isang katakatakang graffiti na nangangahulugan ng human centipede. Ito nga. May ulo ng pusa sa gilid, isang sikat na artist sa Hong Kong. Nakita ko siya sa paligid, may malaking ulo at marami siyang mga anak. Kaya parang sayaw ng leon na isang tradisyonal na bagay din sa Hong Kong. Ang taong ito ay karaniwan dito sa Hong Kong. Ang artist ay oo, sikat siya. Kung gusto mong magdagdag ng iba pang mga larawan, ipapadala ko sa iyo ang ilan. I-upload. Dito at dito, oo. Maganda sana ang lugar na ito. Tignan mo yan, parang... May mga lily pads na lumalago doon. Malamang kapag umuulan, parang maraming tubig ka. Maring makakakuha tayo nito na pinuntahan natin sa resort. Naalala mo, oo, kaunti lang ito ay nagtatanim ng mga bagay mula sa ilalim din. Oo. Ang graffiti ay tumatakbo sa buong paraan. Paligid, oo, at dahil kilala ko ang outfit na ito, gusto kong makita kung meron pang iba. May ilang ibang bagay sa gilid na yon, pero Puro tubo lang, ho. Baka kailanganin ko ng tulong na umangat. Isa, dalawa. 3, salamat, maganda. Sabi ko, tara na't pumasok na sa loob ng pool. Kaya may mga sapatos ako. sa tingin ko tama ka tulad ng mga sapatos na iyon. Kaya tulad ng sinabi ko, dati siya ay isang squatter, oo, dati siyang nagtitipon ng lahat ng mga bagay na itatapon ng mga tao mula sa kanilang mga bahay na mas malayo. Sa tingin ko, mayroon siyang lahat ng mga kapakipakinabang na gamit tulad ng mga sapatos, mga balde ng tubig, mga solar panel, mayroon siyang sariling maliit na pamumuhay dito. Wow! Medyo magandang lugar. Alam mo ba ang kasaysayan tulad ng pamilya na talagang tumira dito noon at bakit ito iniwan? Hindi masyado, pero karaniwan may mga kaso ng pagka-bankrupt sa Hong Kong, maraming scams at mga bagay na katulad nito. Sa kasong ito, hindi ko talaga alam ang tiyak na detalye. Kwento pero... Karaniwan ito'y may kinalaman sa mga ganong uri ng sitwasyon, okay? Mga alitan sa pamilya. Hilaan mo ito na parang patay na kandelabra, oo, maligayang pag-uwi. Mukhang mga pakuyan doon ha. Interesanting disenyo ako. Natatakot ako dahil doon ang kwarto niya at doon ko siya huli nakita. Damn. Bago siya namatay, Oras yun ay maaring kaunti lang na traumatiko para sa'yo. medyo parang naranasan mo na bang kasama ang isang tao nang sila'y mamatay? Hindi nasa trabaho ako nang may namatay, isang lola sa parehong kwarto. Nararamdaman mo na may nawawala at naglalaho sa kwarto. May talagang nararamdaman kapag umalis na ang kaluluwa ng isang tao sa kanilang katawan. Nakita ko tulad ng talaga ito ay isang medyo malupit na kwento. Nasa parke ako naghihintay sa aking kaibigan. Oh. At nakita ko ang isang tao na parang sinaksak ang kanyang sarili. Pare literal na siguro 5 o 10 talampakan ng layo sa akin. Parang Ito, ay totoo ngayon at nakita ito ng mga tao sa parke. Wow. At parang nagumpisa ang isang karamihan na Bumuhat. parang ang lalaki. ang mga pulis at ambulansya ay sobrang bagal. Inabot sila ng parang 10 minuto para makarating doon. Na sa wakas ay nakarating sila at nakita ang kanyang katawan na walang buhay at lubos na kulay abo. Nasabi ko sa sarili, ganito pala ang itsura kapag wala ng kaluluwa ang isang tao. Bakit siya? Walang
Kasi sila ay nagiging isang patay na nilalang na humihinga at mainit. O nagbabago ang kulay ng balat sa patay na manika. Parang, oh? Yan. Nakakaloka, hindi ko alam kung kaninong kwento ang mas malala. Sige. Kaya nasa kaliwa ang kanyang kwarto. Tingnan mo lang kung makakahanap ka ng kahit na anong gamit niya. Baka pabayaan ko lang na ituro mo ito sa akin. Sige, susundan kita. Oo. Ito ang dating tirahan ng squatter. Ang kwarto nila ay matatagpuan sa ibaba. Siguro ito yung basement. Medyo kinikilabutan pa rin ako sa mga parang mga yapak na yon. Yapak. Magandang punto yun. Parang may iba pang maaaring nakatira dito rin. Yun ang panahon kung kailan marami sa kanya alin doon. Ito ba? Nako pare, pagkaraan ng 5 o 6 na taon, halos pareho pa rin ang itsura nito. Nakalimutan kong banggitin ang isang mahalagang aspeto. Kapag ikaw ay isang squatter ay ang iyong porn clip at Siya. Nakuha niya. Ako? Nakikita ko na ang ilan dito. gusto pa niya parang alam ko na pinutol niya. Wow. Oo, kailangan kong i-blur ito para sa YouTube. Oo, yung lalaki ay talagang nakatira dito sa... Tingin ko ang lalaking ito ay mayroong malubhang adiksyon na Hindi pa ako nakakita ng ganito karami. mga magasin na nakakalat sa paligid. Sa buong buhay ko. Pati na rin mga pahayagan. Sa tingin ko, alam mo na, ang ibig kong sabihin, I-blur ang buong sahig. medyo ganun kasama na matutulog lang siya. Dito palagay ko yun ang kanyang kama. Doon mismo ang kanyang kumot, hindi naman masamang lugar para sa kanyang tubig. Siyempre, hindi ito malinis sa lahat. Pero hindi ko pa rin maipaniwala na nabuhay siya dito. Na may mga solar panel na maliliit na kinolekta niya. Sige. Kaya para sigurado tayo mga kaibigan, susuriin natin ang mga kwarto. Sinimulan namin ang paglalakad patungo sa dulo ng pasilyo at mukhang maayos ang lahat sa ngayon. Sobrang daming gamit. Marami. Never change. Nagulay. Oh, magandang bagay sa... Ano ang natagpuan mo? Alam ko na ito. Oh, hayop ba yan? Hindi. Sige. Nakita ko ang buhok. Ulo ito ng manikin. Kaya tulad ng sinabi ko, oo, siya ay isang squatter. Nag-ipon siya. Nakikita ko ang mga lumang pahayagang kilala ko mula ilang taon na ang nakalipas. At siya ay mayroon parang kapangyarihan. Sabi niya gusto mo bang subukan at hanapin ng isang solar panel? O mula sa video ni Josh, mukhang galing ito sa labas. Oo, pero 5 taon na ang nakalipas, kaya baka wala na ito. Sayang. Hindi makatotohanan. Nagtataka ako kung nagtipon siya ng ilang bihirang Bagay doon. isang album na mukhang mga pelikula ng Disney or CDs. Marahil ginamit niya ang kanyang golf club bilang sandata, sauna. Nakita ko yun, mayaman para sa sauna. Yan ay sobrang Hindi karaniwan. sauna at mukhang jet tub yun. Siyempre, ito yung isang hindi ito pangkaraniwan at ikaw ay... Tumapak ka lang sa mga tambak ng kalat. Narito ang mas malapit na pagtingin sa sauna. Ang orihinal na pamilya ay dapat na napakayaman. Ang kwartong ito dito sa dulo ay mukhang kwarto ng basura. Malamang itapon ng basura dito. Ibig kong sabihin, tingnan mo kung gaano karaming kalat ang nandito. Ito ang pinakasiksik na kwarto rito. Nakakawalang gana itong daanan. Hindi talaga ako nakakakita ng kahit anong sobrang kakaiba. Ano yan? Mukhang bag ng Louis Vuitton yan, oh. Pumili ng LV. Oh, Kumukuha ako ng inspirasyon. Masaya ako. ilan pang pabango? Pero, Ngunit ipinapaalam mo na ito'y malamang na kanyang kama. Isa sa dalawang ito. Dahil wala palang kama sa kabila, ngayon ko lang na-realize. Yan, totoo, talaga. Siguro natutulog siya dito noon. Oo, parang oo dahil siya'y...
Mananatili malapit sa banyo. Pare, Tingnan mo ang banyo doon talaga. maraming. Bagay doon, may kawali, ito'y kahibangan. Oh, siya ay basta naglalakad dito kahit saan, kahit saan. Kahit sa siya. Sa... Siguraduhin na walang ibang tao dito. Hello? Okay, sa tingin ko, ayos na ako. Damn. Naaawa ako sa lalaki na nakatira sa ganitong kalagayan. Malamang dito rin siya nagluluto. Mayroong maraming sangkap at mga sausawan. Nakikita ko ang ilang kagamitan sa kusina tulad ng mga kawali at kaldero. Oh, Ano ang balita kaya ikaw? Alam mo, sinabi ko kanina na. bakit this way? Sinabi ko kanina na ang bahay na ito ay malamang. Sa tingin ko hindi ito natapos. Napansin mo ba kung paano? Walang mga bintana. May hangin na dumaan. Tama ka, baka naubusan sila ng pera o nagkaroon ng bangkarote habang itinatayo pa lamang ang lugar. Punto? Mukhang kalansay lang ng bahay ito. Nakikita ko yun. Baka iyon ang dahilan kung bakit hindi ito technical na iniwan dahil hindi nila natapos ang disenyo. Ito ay basta ko lang sa tingin mo. Tama. Maaring bahagi yun ito. Oo, pakiramdam ko ang lugar na ito ay maaaring magmukhang isang walang laman na kabibe at ang taong walang tahanan ay sumisiksik dito. Siya marahil ang tanging tao na nakatira sa lugar na ito noon. Pangalawang bagay, itinayo nila ang kuweba. Medyo swerteng tao kung tatanungin mo ako. Kami ay isang taong walang tahanan hanggang sa siya'y namatay. Sandali lang, tingnan ko rin dito. Okay, nakita na namin ito. Sa mga kaibigan, heto na ang electromagnetic field reader. Ito umano'y ang lugar kung saan namatay ang lalaki. Tingnan natin kung may mahuhuli ang EMF reader ngayon. Hindi ako nagdala ng lahat ng kagamitan. Wala akong rampart o music box. Ito ay higit sa isang paglalakbay. Ngunit naisip ko na baka para gawing kaunti. Iba sa mga nariyan ay gumamit lamang ng EMF reader sa kwartong ito. Hindi ito buong paranormal na investigasyon. Ngunit sinatays mo ko pa rin na magiging kawili-wili kung makakakuha tayo. Ngayon, ano ang espesyal? Ang electromagnetic field reader na ito ay nagbibigay ng tunog at ingay. Pero maaari kang magsalita sa Cantonese, no? Kung mayroong mga multo dito. Kamusta kaibigan? Gising ka ba? Ikaw? Kung nandito ka, lumabas ka, subukan mo. Pasensya na kaibigan at ito'y nagkakalat. Wala kaming ibig sabihin. Nandito lang kami. Pasensya na. Kumuha ka lang ng larawan. Kumuha ng ilang mga larawan, nakahanga-hanga. Manlalakbay kami, iginagalang namin ang lugar na to. Iginagalang ka namin. Narinig namin na namatay ka dito sa kasamaang palad. Ikaw, Mayroon kang magandang lugar. siguradong ginamit mo ng husto ang lugar na ito. Kung nandito ka, kung ikaw ang taong nanirahan dito, ang taong walang tahanan. Kumalaw ka ng kaunti? Oo, siguro. Hanggang ngayon, wala pa sa MF Reader. Wala, o nakakita ako ng Counting. ng spike. Ano ang nakikita mo? Ako ay iyong kaibigan. Yo! Wangyo, kung nandito ka. O yung sanga. Pare, bihira ito mag-off. Tayo lang dito tumitingin. Walang problema mga pare. Makikita mo ang kamay ko, parang mas nakikita mo oo. Ano ba yan? Okay, hindi ko inaasahan ito. Makikita mo malayo ang kamay ko. Ibig sabihin may telepono ako sa bulsa ko, pero malayo sa atin, kaya may nahuhuli ito dito ako. Pakiramdam ko parang dito siya namatay, di ba? Malamang ito yung kanyang kwarto. Nararamdaman ko. Parang dito rin siya nahiga sa sahig na ito. Ginagawa mo, ito yung nag-aalab. Kumusta? Okay, ibaba mo ito. Paano kung ilagay ko ito dito? Nasa ganitong paraan, atras tayo ng kaunti. Subukan nating alamin. Sana hindi sa ating kagamitan ng problema. Ano bang sinabi mo? Ako? Oh.
Sinabi ko sa kanya na wala tayong problema at nire-respeto namin siya. Ang bahay niya, namatay na ang ilaw mo. Okay, chinarge ko ito bago ako lumabas. Pare, medyo kakaiba yon. Talagang kakaiba, pare. Ayaw niya sa pula. Well, karaniwan, ibig sabihin nun, parang nang-absorb ito ng enerhiya. Ang kakaibang pagkakataon. Mukhang may natatanggap tayo. Madalas kong gawin ang mga bagay na ito sa mga sikat na kwelyuhang lugar. Well, mukhang maganda naman yun. Kailangan na nating umalis agad. Baka balang araw bumalik ako dito at talagang magsagawa ng paranormal na investigasyon. Maganda ang interaksyon, mukhang agad itong tumugon sa mga multo. Umuwi na ako. Kaya Dito mismo, literal na mayroong isang bagay dito na parang ito yung nagpapakita mismo sa gitna. May sense tulad ng Iginagalang ka namin siya ay malamang na tulad ng namatay doon mismo ikaw. Okay, wala kang problema. magpahinga ka na sa kapayapaan, okay? Kami... Hindi dito para abalahin ka. Salamat sa pagtugon mo sa amin. Salamat. Ikaw, kailangan na naming umalis ngayon bagaman ito. Parang 5. Oo, sana ay may mayaalok kami, ngunit ang tanging mayaalok namin ay ang aming mga panalangin. Kung may makuha ang insenso, sige kunin. Mag-ingat. Pare, Tumutugon ito ng direkta sa iyo. Oo. Ginagalang ka namin ako ay huling nakakita sa iyo sa bahay na ito at umaasa ako na magkaroon ka ng magandang buhay at magandang hininga. Aalis na kami. Nag-explore lang kami. Hindi ko ito inaasahan. Kung nandito ka pa rin, naglalakad-lakad sa bahay, baka balikan kita isang araw at magbigay ng mas maayos na alay. Pero sana ngayon, inalay ko sa iyo ang aking mga dasal. Sumalangin nawa ang iyong kaluluwa. Oo, talagang ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo. So, hindi ka rin pinapayagan na sumunod sa amin o mag-text sa amin sa ngalan ng aming kagamitan para malaman mo. Pero pinahahalagahan namin ito. Sige, simulan na natin. Talagang kakaiba yan, pare. Sa totoo lang, di ko inasahan ang malinaw na sagot. Kaya talagang nagulat ako sa interaction ito. Patuloy natin nga paikutin ang camera habang lumalabas tayo. Hindi natin alam ang mangyayari dahil sa tingin ko talagang may multo rito ngayon. Nais kong makita rin ang mga yapak na yon bago tayo umalis. Yun ay isino, kawalibiling pakikipag-ugnayan. Ipahayag sa akin ang iyong mga pananaw sa mga komento. Ibahagi rin ang iyong mga ideya tungkol sa mga nagaganap dito. Ay ang hula ko ay numaring nangyari na ito parang isa sa pagkuha na nangyari, parang isang rekados na ginamit nila. Baka parang nilagyan nila ng peking dugo. Totoo. Gusto ko yung tapat ka, alam mo, parang... Kahit na yung karanasan doon sa ibaba ay talagang totoo. Napakatotoo ng karanasang iyon, mga kaibigan. Walang biro. Hindi madalas mag-alarm ang reader na yun. Tama. Oo, hindi talaga. May isa pang kwarto na hindi pa natin na-explore ngayon. Sige, hawakan mo. Kukuha lang ako ng litrato nito. Kaya ito sana ang magiging kusina. Oo nga. Parang malaki kinakalawang. Urno. nasa loob ang ulo. Mabaho ito na parang maaring mabaho talaga kapag binuksan mo yon. Oo, parang isang... Lutong pagkain. Nagulat ako, parang hindi pa nagamit ang kusinang ito. Halos wala rito. Oo, ginagamit niya lang ang banyo sa ibaba, iyon ang kanyang kusina. Ano ba yan? Grabe, kinabahan ako ng husto. Wow, isa pa nakakita kami ng mga buko, goma. Rada to, ngayon isang gomang tarantula. Nagintay, parang rin namin natagpuan ng mga solar panel. Hula ko ba kaninakaw na yun yan? Oh. Or baka sobrang nalago na lang talaga? May pakiramdam ako na baka ninakaw ito. O sa ibang lugar. Sa ilalim ng halamang ito tayo. Hindi na natin yung gagawin muli. Sa totoo lang, nakikita ko ang kaunting bagay dito. Ito ay mga linya ng pulis tulad sa hotel. Maaari tayong umibot sa harap at makakita pa ng mas marami sa mayon. Kaya yung sana nangyari ng namatay.
Naiintindihan. Halos tapos na tayo mga kaibigan. Lahat ay nakatakda para makasama muli ang dating gabay Oh, lalo na. para sa iyo, pare. At tubig ito ay tumugon pabalik sa iyo kung mayroong espiritu ako. Sa tingin ko may koneksyon, parang siya ay isang mapayapang tao nang makita ko siya, oo, at mabilis kaming umalis sa bahay. Pero isa ako sa mga huling taong nakakita sa kanya bago siya namatay. Tama. Kaya baka may connection doon. Hindi ko alam, sana lang ay mapayapang natutulog siya. Kaya nirerespeto namin siya at hindi namin siya gustong bumalik sa amin. Nirerespeto namin ang lugar at hindi kami kumuha o nag-angkat ng anuman mula rito. Oo, kaya magpahinga. Dumating lang kami dito para ipakita sa inyo at ikwento ang kwento at oo, makikita ko kayo kapag lumabas na kami dito. Gagawin ko ang aking mga outros. Sige, sa wakas nandito na. Salamat. Nagsasara sila tulad ng mga taxi sa Japan. Sige na nga, sabihin natin salamat, bro. Gawin mo. Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar? Saan ka pupunta? Nabahala ka, may isa pang lugar. Pagkatapos ng ating hinarap na kinakatakutan, maaari tayong magpunta sa isa pang apartment na posibleng iniwan o hindi. 10 minuto mula dito. Baka tawagin ko na itong isang gabi. Sige. Paalam. Susunod na serye ng Hong Kong Glow. Okay pa. Mga kaibigan, panoorin ninyo ang Urbex Ghost. Kasiyahan ang makapaglibot kasama ka, pare. Salamat, Hong Kong Urbex. Kaya Sa susunod na beses. sa susunod na makakapunta ako sa China, magpapahinga ako doon at makikipagkita kina Josh at Rich para magstay ng ilang araw. Manatiling nakatutok. Oo, manatiling nakatutok. Mag-like, mag-subscribe, mag-komento. Mag-like, mag-subscribe, mag-komento. Ito na ang wakas ng Hong Kong series para sa akin. Oo, kung nagustuhan ninyo ito, tiyak na alam ninyo, ipaalam kay Ghost at sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung maraming likes ang video na ito, gagawa ako ng part 2 at sana makilala ko rin ang iba pang miyembro ng inyong grupo. Ganggang! Sige pre, salamat. Maganda ang iyong Gabi pare.